Ayan mga idol, at welcome back ulit sa ating munting channel. Ito nga palang kusinero ng barangay na mababati sa inyo ng magandang araw, magandang buhay para sa inyong lahat mga kabarangay. Ayan, so ang gagawin natin ngayon ay magluluto tayo ng talaga namang patok sa ating mga Pilipino. Walang iba kundi ang ating bulalo mga idol. Ayan, bulalo na talaga namang napakasarap at patok sa ating mga pangnegosyo. Ayan mga lods. So ayan, meron nga pala tayong 4 na kilong beef shank. So ang mali ko rito ay hindi ko siya napaputol doon sa aking binilan sa palengke. So wala tayong machine para pamputol. So ang gawin natin, tayo na lang po ang magpuputol rito, tayo na lang ang magkakat para magiging bulalo ang ating pierna or beef shank. Ayan, so ang gagawin natin, i-blanch lang natin mga idol para kumunat ang ating pierna. Ayan, dahil wala tayong lagari, so mano-manong lagari po ang gagawin natin rito. So ayan, at pagka tapos natin i-blanch, hiwain lang po natin siya, ikakat lang natin na ayon sa size, ayon sa laki na gusto natin mga idol. Ayan, kagaya niyan, ayan. So sayang kasi hindi po natin siya napalagari doon sa machine, doon sa ating binilhan. So gawa na lang natin ng diskarte para maputol natin mga idol. Hindi kasi po pwedeng basta-basta natin lagariin, hindi natin i-blanch na hindi natin pakuluan, dahil unang-una magiging sagabal ang ating lagari, hindi siya magiging madikit. Ayan, so ang gawin natin, kagaya ng ginagawa ko ay i-blanch natin. So kagaya niyan, medyo humiwalay ang laman pagka hiniwa dahil medyo kumunat siya mga idol. So papasok na dyan ngayon ang ating lagaring bakal. Yes, lagaring bakal po ang ating gagamitin rito sa ating pagkakat sa ating pierna. Dahil medyo malaki-laki ito, ay umabot po ito na nasa 4 na kilo ang isang buo. Ito po ay ang paa ng baka. Ayan mga idol, isang buo. So ayan, ganyan lang, hiwain muna natin sa kutsilyo, tsaka natin lalagariin sa ating panglagaring bakal mga idol. So kung mayroon tayong lagaring bakal sa ating mga tahanan na ginagamit sa ating mga construction worker, so ayan, pwede po nating panglagari. So sayang naman kasi kung dalhin pa natin sa ating binibilhan ay medyo maabala na, lalong-lalo na kung medyo malayo na yung ating binilhan mga idol. So ayan, ganyan lang, hiwain, ikakat po natin doon sa ating lagaring bakal. Ayan, hanggang sa maputol ang buto mga idol. So ganyan lang kasimple, kabilis magputol ng beef shank na pangbulalo. So ayon at depende po sa size na gusto niyo mga idol. Ayan, so parang nilagari na rin po natin sa machine. Ayan, at shout out at congrats nga pala sa mga nanalo sa ating Pajikos mga idol kagabi. Ayan, at maraming salamat sa mga sumali at sa mga nagwagi. Ayan, kahit maliit na bagay, at least masaya naman tayo sa ating katuwaan mga idol. Ayan, sa ating pag-games. Ayan, at shout out sa inyong lahat. So ayan, ganyan lang ang gawin natin. Pagkatapos natin hiwain, tsaka natin siya lulutuin o pakuluan para lumabas naman ang kanyang dumi mga idol. Ayan, hayaan muna natin siya bago natin timplahan. Ayan, pagka ganyan na at lumabas na ang kanyang mga bula-bula or ano pa man yan, so tanggalin na natin mga idol. Ayan, tanggalin na natin. Ayan, so mas mabilis yan tanggalin kasi wala pang mga sagabal na mga paminta or mga bawang, sibuyas. Ayan mga idol, so tsaka natin ilagay ang ating timplada, ang ating sibuyas, pamintang buo or pamintang durog, at syempre kung mayroon tayong available na tanglad, lagyan na rin natin mga idol. Ayan, ayan, asin at patis, yan pinag-combine po natin yung asin at patis, at syempre para lalong sumarap, at syempre bitsin mga idol. Ayan, so optional po sa bitsin. So ayan, hayaan lang natin siya ng mga ilang oras hanggang sa lumambot mga idol, at dapat sa mahinang apoy lang para dahan-dahan ang kanyang paglambot, at syempre para masarap ang kanyang lasa. Ayan, so ayan, pagkalipas ng ilang oras ay luto na rin ang ating nilagay na mais mga lods. Ayan, at syempre malambot na po ang ating beef shank, ang ating bulalo. Tsaka natin ilagay ulit ang ating repolyo, pichay bagyo. Ayan, at syempre yung pichay Tagalog. Depende po kung anong klaseng gulay ang ating ilagay rito. At syempre karamihan naman pagka bulalo, repolyo at pichay Tagalog mga idol. At syempre mais at bagyo beans. Ayan, yan ang tatak bulalo mga idol. Ayan, so ang pagluluto po ng bulalo, dapat medyo dapat hindi tayo mainipin kasi medyo matigas ang ating niluluto. So hayaan lang natin siyang kumulo-kulo ng mga ilang oras.
So pag tansya natin na medyo malambot na ay tsaka natin hanguin mga idol. Ayan, syempre tingnan natin kung malambot na, tsaka natin hanguin kasi minsan nakadepende rin kasi sa karne yan. May baka kasing medyo matigas, so may baka rin madaling palambutin, so depende siguro sa edad ng baka. Kung medyo magulang na, syempre mas makunat yun mga idol. Ayan, so ayan, dahil medyo paluto na at sureball po na malambot ng ating beef shank. Ayan mga idol, malambot na. Ayan, dahil bago natin ilagay ang ating gulay, syempre sureball natin na malambot ng ating beef shank para hindi mag overcook ang ating gulay. Syempre pangit naman pagka sobra ang ating gulay, sobra sa luto, sobrang lanta, lalo na sa mga nagtitinda. Pag iserve natin na sobrang lanta, hindi maganda. Ayan, so mas maganda yung medyo half cook lang yung gulay. Ayan mga lods, napakasimple, napakadali ng ating bulalo. Ayan, ayan na nga mga idol, luto na nga ang ating masarap na bulalo. Talaga namang sabaw palang ulam na. Ayan, at maraming salamat muli sa inyo mga idol, at shout out sa inyong lahat. Ayan, kain muna tayo mga lods.